Nakasulat, Brother Luis. Sulat mo, cooling off period na muna. Cooling off period. Si Paul. Yun din pang sa spear na ano yung nakasulat na hero of persecution. Ha? Hero of persecution. Marinig, hero? Hero of persecution. Era of persecution. Era of persecution. Sa Ephesians? Persecution to release. Ang time na to, time ni Irenaeus, pakisulat. Ayan na. Okay, tingnan nyo. Brother Luis. Nakita nyo to, Brother Luis? Paul, Irenaeus, Martin of Tours, Columba, Luther, Wesley, Branham. So, isa-isahin natin yan, ha? So, time ni Irenaeus, time ng persecution. Actually, ang persecution naabutan pa ng pastor ni Irenaeus, yung Polycarp. Pero, kay Irenaeus bumagsak yung kapanahon kasi pinagpapatay talaga yung mga leaders. Si Irenaeus hindi napatay, si Polycarp napatay. Okay? 10 days. Si Juan hindi napatay. Pero pagtapos ni Juan, that's another era, the time of persecution. Yung time ng persecution, napatay si Polycarp, si Irenaeus hindi. So si Irenaeus yung star messenger ng Smyrna. Okay, punta tayo sa Pergamos. Union. Itong union, ibig sabihin siguro, church and state, si Constantine. State and church. Ikukwento ko yung star messenger na si Columba. Sana makahiram tayo ng church age booklet, pahiram natin kay Brother Luis, no? Sana meron sa library. Tingnan nyo nga sa library, meron. Si George meron. Sana pakuha mo. Okay. Pahiram na. Meron. Dapat nga magpahiram tayo. Eh, ganito. Sana check yung library natin kung may church age booklet. Sa Pergamos, si Columba, ikakwento ko yung nangyari sa buhay ni Columba. Si Columba, nagbabaptize siya in Jesus' name. Pero nag-start na yung Trinity Doctrine. Si Constantine nag-sponsor ng Nicene Council, nagkaroon ng develop yung Trinity Doctrine. Pero yung si Columba, sa rest of the empire, nagbabaptize pa in Jesus' name. Tapos, pumunta siya sa, parang kasabayan niya si Patrick, St. Patrick. Ibig sabihin, dun sa malalayong parte ng Roman Empire, hindi pa masyadong kalatang Katoliko nun. Kasi simula lang ng Katoliko nun. So, meron pang star messenger na nagpatuloy dun sa time na yan. Meron pa siyang gift ng healing, etc. Parang pa siya na nakakonvert na pagano. Of course, later lahat magiging Katoliko. No? Sasaklawin lahat niya ng ano yun eh. Dito tayo sa pang-apat. Spiritual adultery. Itong spiritual adultery, chatera, yung babae tatawag sa kanya, di ba? Yan yung mother of harlots. Sa time na to, na-develop na yung Catholic Church, ito na yung Dark Ages. Ngayon, sino yung star messenger dyan? Kamali ako. Martin Luther pala dito kay... Martin Luther pala dito sa third page. Columba yan dyan. H kay Columba. Si Columba kasi kasabayan ni St. Patrick. Doon yan sa Ireland. Kumbaga, outer fringes ng Roman Empire. Dito tayo sa fifth. Sa Sardis. Reformation. May define si Barbanam sa booklet niya na Church Ages yung Age of Escape Once. Meaning ng Sardis. Check nyo na lang sa internet kung ano yung bilhin niya. Pwede mo i-freeze. Check mo. So, itong Escape Once, sabihin ko sa inyo bakit. Anong nangyari sa lahat ng tumutol sa Katoliko? Patay lahat. Amen? Pero si Martin Luther hindi napatay. Si Martin Luther, kilit na para maligtas ang buhay niya ng isang hari. So, pinahintulutan ng Diyos na hindi mapatay, kaya lahat umalsa sa Katoliko at nagkaroon ng kalayaan sa Bible. Yan yung Reformation period. Nagamit si Martin Luther as the star messenger of the Sardis Church Age. Di ba sa Bible may sabi sulatan mo? Yung mga sinulatan ni Juan, mga pastor sa 7 churches in Asia eh. Pero kung apply yan in every age may star messenger. Merong taong ginagamit ng Diyos para magkaroon ng revival, para magkaroon ng progressive revelation.
Dito tayo sa time ng Philadelphia. The age of the open door. Missionary opportunity. Kumalat na yung protestante. 1800s na. 1500s nag-start yung Reformation. Sa US, punta natin si John Wesley. Si John Wesley gusto mag-preach sa church ng kanyang uncle. Hindi siya pinahintulutan. England, Church of England. Hindi siya pinahintulutan. Pero, ang protestantismo nasa England. Kung sa Europe, labanan pa rin. Pero, sa England, na malaya ang protestantismo, tinapos pa nila ng US. Nag-expand pa sila papuntang US. At maraming pumunta ng US para makalaya sa persecution. Ngayon, si John Wesley, sabi niya, kung hindi ako pwede ipapapreach doon sa church, ang aking kapilya yung labas. Mas malaki church eh. Yes, sir. Tayo dapat. Kailangan lagi tayo may set up sa labas. Praise the Lord. Ang aking, ganun din kay Barbara, sabi, may vision siya na ang church niya, hindi yung Jeffersonville, kundi yung pinakabubungan, yung langit. yung kalapangap. So, ibig sabihin, ang pinakakapilya ni John Wesley sa labas. Amen. My parish will be the world. Yan ang exact word. So, missionary activity. Bakit si John Wesley ang star messenger? Sa time niya, nag-go west yung gospel. Diba? Mayroon sabi sa Bible, angel rising from the east. Because the angel traveled from the east to the west. Umikot yan sa mundo. At dumaan yan sa US. From Europe, from Middle East to Europe, pumunta yan ng US. At US yan yung time ng missionary activity. US ang gagawin para makarating dito sa Asia. Itong muling panahon sa Laodicea. Itong Ebanghelyo. So, they went west. Si John Wesley nagamit para magkaroon ng mga... Di ba, meron ng protestante sa US. Ginamit pa siya para lalo mag-evangelize. May progressive revelation binigay ng Diyos kay John Wesley. Ano yung revelation niya? Yung may revelation niya is holiness. Yung pinag ni Brother Luis kanina. Bakit may split? Kaya may split about church, Brother Luis. Progressive ang truth. Yung dating church, ayaw lumakad sa progressive truth. So dahil may progressive truth, may ginagamit ng tao na nalilitaw ulit para lumakad pa yung truth. So itong Methodist churches, maraming nabiyayaan to. Maraming nabiyayaan to sa churches today. So, parang isang part of the truth na, kunwari, between Baptist and Methodist, you know? Presbyterian and Pentecostal. Yung mga revelation nila parang isang aspeto ng barya, ng pera, talikuran. Makikita mo yung kabilang mukha. So, yan ang hindi nila nakikita. Kaya nagkaroon ng sipyakan. Ang sipyakan, na mababasa natin, indifference, no? Differences. Magkakaroon ng differences in churches today. Parang masama tingnan sa mata, pero plano ng Diyos yan para lumabas yung bride of Christ, yung truth. Ito kasi, hindi ka makakakuha ng truth kung wala kang kumpara. Tatong taga-Berea. Anong nangyari dati sa Dark Ages? Wala na silang ikukumpara eh. Spoon feed na lang ng spoon feed. Pero kailangan pala ang believer, kailangan nagbubuklat ng Bible. Nagbubuklat ba kayo? Amen. Pag may sinasabi, buklat kayo. Yan ang nawawala kayo sa churches. Pero ang makikinabang dito sa mga different teachings sa mga churches ay yung bride na Berea siya. Ngayon, ito yung tanong. Sino ang star messenger sa huling araw? Brother Luis, sabi ko sa'yo, kaya si William Branham ang star messenger sa huling araw. Ang message niya, kung mabasa mo, lumabas kayo dyan sa denomination. Bumalik kayo sa Word of God. Revelation. Kasi ang nangyari sa mga denomination, kanya-kanyang kulungan. Ito lang ang aral sa Bible, ito aral. Pero kay Branham, kalayaan, wala siyang kinakampihan denomination. Noon, pinasponsor siya ng denomination eh. Siyempre, ang mensahe niya mababaw, parang healing-healing. Pero eventually, dinala siya ng Diyos na kailangan maglalim. Alam mo itong tinuro niya, Barbies? Sinaliksik ni Branham to. Kay Larkins. Kaya tinuro rin niya. Kaya may booklet siya, churches. May dinagdag pa ang Diyos na mga pahayag ng continuation ng revelation dyan. Kaya may mga ginamit na tao na dyan.
May ginamit na tao na in every age para ito yung 7 stars sa kamay ni Kristo. Pag nasa kamay ni Kristo, anong ibig sabihin? Itong mga mensahero ginamit ng Diyos para sa bawat iglesia. Ngayon, anong gagawin ng end time bride, ng end time church? Makikilala niya yung mga ginamit ng Diyos kasi history na yan. History na yan eh. Kaganapan na lang yan. Sa ibang time, hindi. Hindi Dinikta mo na sa akin. ginamit ang mga denominasyon. Oh, dinikta lang muna sa laki ng fruit. Pero, ang tunay na katotohanan ay hindi supernatural na kung hindi, dadalhin ka ng Diyos, paano mo makita yung kaganapan ng Biblia sa bawat panahon? I believe si Barbanam, binigyan siya ng revelation. Pero part ng training ni Barbanam, nagsaliksik sa ibang iglesia. Grabe yung pagsaliksik Sa niya. balista eh. O kung siya ay nagsaliksik sa ibang iglesia, dalang gawa pa ng Diyos siya. Gawa ng Diyos siya. Bago ka dudugtungan ng continuation ng revelation, bibigyan ka, kailangan magpakumbaba ka muna, makinig ka muna sa iba. Kunin mo yung mga katotohanan na nakakalat sa kanila. So, ito ang 7 church ages. At ito sa gitna, madilim. No? Okay, kanungan na tayo, kanungan na. 60 minutes na yun. Sakto. O sige.